tatalakayin natin ang isa sa pinakamalalang aspeto ng globalisasyon. Ito ay ang socio-cultural na dimension at ang mga negatibo at positibong epekto nito. Ito ay may malaking impluwensya sa ating lipunan, lalo na sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at bilang bahagi ng mas malawak na pamayanang pandaigdig. Ngunit, ano muna ang socio-cultural? Kapag sinabi kasi nating socio-cultural, pinag-uusapan natin ang dalawang bagay. Una, ang sosyal o lipunan. Ito ay ang interaksyon at ugnayan ng mga tao. Pangalawa, ay ang kultura. Ang kultura ang mga paniniwala, tradisyon, sining, wika, reliyon, musika, pagkain at lahat ng aspekto ng pamumuhay. Sa ilalim ng globalisasyon, ang socio-cultural ay tumutukoy sa palitan ng paghahalo ng kultura ng iba't ibang bansa. Dahil sa mas mabilis na komunikasyon, transportasyon at teknolohiya, mas madali na nating nakikilala ang mga tradisyon na ibang bansa at ganun din sila sa atin. Halimbawa, dahil sa internet at social media, nakikilala natin ang kultura ng Korea tulad ng K-pop at K-drama. Dahil sa pag-aangkat ng pagkain at produkto, natutuklasan natin ang Japanese sushi, American fast food o European fashion style. At dahil sa migrasyon, maraming Pilipino ang nakakapamuhay at nagdadala ng ating kaugalian sa ibang bansa. Ang salitang socio-cultural ay pinagsamang dalawang konsepto. Una ay ang social. Ang socio ay tumutukoy sa lipunan, ugnayan ng tao sa kapwa, paraan ng pamumuhay, pakikisalamuha, at istruktura ng komunidad. Halimbawa, pamilya, pakikipagkaibigan, ugnayang palipunan, organisasyon, at pamahalaan. Pangalawa ay ang cultural malamang. Ito ay tumutukoy sa kultura o kabuuan ng paniniwala, tradisyon, wika, relihiyon, sining, musika, kaugalian, at lahat ng nakagisnang paraan ng pamumuhay ng isang tao. Kapag pinagsama ang socio-cultural, ang nagsasabi kung paano nabubuo at naghubog ating pagkatao sa pamamagitan ng ating pakikisalamuha sa lipunan at sa mga kultura ng ating kinabibilangan. Ang socio-cultural sa konsepto ng globalisasyon. Kung ilalagay natin sa loob ng globalisasyon ang socio-cultural na dimension ay nangangahulugang pagkakaugnay ng mga kultura at lipunan sa buong mundo. Dahil sa teknolohiya, transportasyon at komunikasyon, mas madali nang makarating sa atin ang ideya, produkto at gawin ng ibang bansa. Ang mga tao ay hindi lang nananatili sa kanilang sariling kultura, kundi nakikihalubilo, natututo at minsan ay nag-aangkop ng ibang kultura. Halimbawa, wika. Maraming Pilipino ang gumagamit ng Ingles sa araw-araw ng globalisadong edukasyon at media. Mga pagkain, ang fast food gaya ng McDonald's, KFC o Starbucks ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay kahit na hindi na orihinal na kultura natin. Sunod ay musika at pelikula. Laganap ang K-pop, K-drama, Hollywood films at anime sa Pilipinas. Paniniwala at lifestyle, usong-uso ang paggamit ng international brands sa pananamit, gadgets, at pati na rin sa beauty standards. Bakit mahalaga ang socio-cultural? Ito ang sumasalamin sa ating pagkatao at pagkakakinlanlan bilang individual at bilang bansa. Nakikita natin kung paano tayo nagbabago o nanatili sa ating tradisyon habang nakikipag-ugnayan sa ibang lahi. Nagiging batayan din ito ng pagkakaunawaan at respeto sa pagitan ng iba't ibang bansa at kultura. At ngayon, pag-uusapan na naman natin ang positibong epekto ng socio-cultural ng globalisasyon. Ngayon, pag-uusapan na natin ang mga kabutihang dulot ito. Una sa positive nito ay pagpapalitan ng kultura at kaalaman. Nagiging mas malawak ang ating kaalaman tungkol sa iba't ibang tradisyon at paniniwala. Dahil dito mas lumalawak ang pananaw natin dahil natututo tayong tumanggap ng pagkakaiba.
Pagunlad ng komunikasyon at teknolohiya, ang social media, cellphone, at internet naging tulay para mas mabilis tayong makipag-ugnayan sa iba't ibang lahi. Dahil dito, mas mabilis kumalat ang mga ideya natin at sining. Pangatlo, pagpapalit ng mga bansa at pagkakaunawaan. Nagkakaroon ng tinatawag na global village kung saan kahit gaano kalayo ang mga bansa, parang nagiging isang komunidad tayo. Halimbawa, mas mabilis nating nakikilala ang kultura ng Japan, Korea, Amerika at iba pa. Pagkakaroon ng oportunidad, bukas ang pinto para sa edukasyon, trabaho at negosyo sa iba't ibang bansa. Mas nagiging kompetitibo ang mga Pilipino dahil natututo tayo mula sa iba. Pagpapayaman ng lokal na kultura. Dahil sa impluwensya ng iba't ibang bansa, minsan na naging mas makulay at mas modernong version ng ating kultura ang lumalabas. Halimbawa, pagsasama ng Pinoy music sa mga banyagong estilo tulad ng OPM na may halo ng K-pop o Western pop. Gayon pa man, hindi lang kabutihan ang dala ng globalisasyon o ng socio-cultural globalisasyon. Mayroon din tayong masamang epekto. Una, pagkawala ng lokal na kultura at tradisyon. Dahil sa sobrang impluwensya ng banyagang kultura, minsan ay nakakaligtaan na natin ang sariling atin. Halimbawa, mas kilala ng kabataan ng Hollywood at K-pop idols kaysa sa mga lokal na bayani o traditional na awitin. Pangalawa, pagiging magkakapareho ng kultura o cultural homogenization. Nagiging pare-pareho ang pamumuhay ng mga tao sa buong mundo. Parehong fast food, parehong fashion, parehong pelikula. At nababawasan ang natatanging pagkakakinlangan ng bawat bansa. Pangatlo, diskriminasyon at colonial mentality. Ito ay may mga Pilipino na mas pinapaboran ang banyag sa sariling atin. Halimbawa, mas ginugusto ang imported na produkto kaysa lokal o mas pinupuri ang banyagang anyo kaysa sariling ganda. Pang-apat, paglaganap na hindi ka nais-nais na impluwensya. Kasabay ng mabuting bagay, dumarating din ang masasamang gawi tulad ng bisyo, materialismo at maling paggamit ng teknolohiya. Panglima, pagbabago ng tradisyon ng lipunan. Nawawala ang ating mga kaugalian ng pakikipagkapwa at bayanihan dahil napapilitan ng modernong lifestyle na mas nakatuon sa sarili. So, sa kabuuan po, ang socio-cultural na aspeto ng globalisasyon ay parang dalawang mukha ng isang barya. Mayroon itong positibong epekto tulad ng pagpapayaman ng kalaman, pagpapalapit ng mga tao at pagunlad ng komunikasyon. Ngunit mayroon din itong negatibong epekto tulad ng pagkawala ng lokal na pagkakakinlangan at paglaganap ng banyagang impluwensya na minsan ay hindi angkop sa ating kultura. Bilang mga Pilipino, mahalagang matuto tayong tumanggap ng pagbabago at makibahagi ng globalisasyon. Ngunit sabay nito ay huwag nating kalimutan at iwan ang ating sariling kultura. At dito na po nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may naintindihan kayo sa simpleng explanation na ito.